pagbaha pa rin. Bumababa o bumabara sa drainage ang isang bahagi ng construction ng ginagawang MRT-7 kaya nagbabaha sa Commonwealth Avenue tuwing tag-ulan. Sa Maynila naman, mabagal ang daloy ng tubig palabas ng Manila Bay dahil sa maliit na kapasidad ng dinadaanan nitong treatment plant. Ang mga hakbang ng gobyerno kaugnay niyan sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Hindi na bago ang mga pagbaha kung maulan sa ilang kalsada malapit sa Manila Bay, mula Rojas Boulevard hanggang Taft Avenue. Kaya pansamantalang binuksan ang isang floodgate sa bahagi ng Manila Yacht Club ngayong may bagyo. Yan ay para bumilis ang daloy ng tubig papuntang Manila Bay. For the past weeks, medyo wala namang bagyo pero patuloy ang pagulan, and the city of Manila and the people of Manila, we've been receiving requests and complaints of pagbaha, particular yang Calao, Paura, Taft Avenue, itong south of Manila. Nakita nga namin ni Chairman kanina na nung inangat, ayun, umagos yung tubig. Sa ngayon, hopefully, mabawasan na yung stagnant water somewhere in the east going to the west. Maliit kasi ang kapasidad o dami ng tubig na kayang salain ng sewage treatment plant. Bagaman yan nga ang punto ng estruktura at isa sa tugon sa Mandamos Order o utos ng Korte Suprema na tiyaking malinis ang Manila Bay. Para masalo pa rin ang basura ay maglalagay ng trash trap. Hindi kaya yung ng STP, yung volume ng tubig na dumadating, kaya po nagkakaroon ng imbudo. Kaya nga po natin to binuksan ngayon para lang mapalabas muna during rainy season yung tubig kaagad-agad para po hindi maharang at magbaha. Umaasa ang MMDA na madadagdagan ng pondo para lakihan ang kapasidad ng treatment plant. Idudugtong din ang mga drainage ng Maynila sa drainage ng MMDA batay sa Drainage Master Plan na inaprubahan na ng Manila City Hall. Huhukayin din ang mga imburnal sa Maynila para mas maraming tubig ang mapadaloy rito. Sa Quezon City naman, natukoy ng sanhi ng pagbaha sa kanto ng Batasan Road at Commonwealth Avenue ang pagbara ng footing wall ng MRT-7 at mga basura sa outlet o daanan ng drainage. Inaalam naman ng MMDA kung tama ang impormasyon ng Quezon City Government na nakabara rin ang debris mula sa construction. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng MRT-7 contractor at ng Transportation Department. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.